Okay, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Welcome! Welcome sa Bistado. Okay? Ayan Ay alam po ninyo mga kababayan tayo po ay nalito, naguluhan sapagkat ito ang ating bagong appoint na ombudsman. Sa katauhan nito si dating DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Siya po ay may pahayag, no? Sabi niya, nung siya po ay nanumpa, siya po ay tinanong ng media, patungkol dito sa ating Vice President, agad-agad, no? Walang katumpik-tumpik, sabi ni Boyeng, Ombudsman Boyeng, ay sisilipin daw niya ang salin ni BP Sara. Oo, sisilipin. Sisilipin. Di ba? Sisilipin daw, di gano'n. Sisilipin Ngayon, ay itong ating Vice President, Inday Sara, ay sumagot. Sumagot kay Boyeng. At ang sabi ni Inday Sara, huwag mo na silipin. Ilagay mo na sa harap mo. Oo nga naman. Kasi kung susilipin mo lang naman, ano yun? Kaya itong si Inday Sara, Vice President Inday Sara, challenge si Boyeng. Ilagay mo na sa harap mo. Pag-aralan mo mabuti. Ito po ang sagot ng Vice President Inday Sara. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yan po ang matalinong sagot ni Vice President Inday Sara. Alam po niya, habang nagsasalita po si Vice President, tinitingnan ko ang kanyang body language, ang kanyang sagot dito sa plano ni Boyeng Rimulya, Ombudsman Boyeng Rimulya, na sisilipin ang kanyang salin. Sisilipin. Yun. Okay? Ayun nga, sabi ni BP Sara, huwag mo na silipin. Ilagay mo na sa harap mo, pag-aralan mo mabuti. Mabuti nga, hindi sinabi ni Vice President Buti nga, hindi sinabi. Di ba sa mga salitang pilosopo, okay? Yung salitang pilosopo na huwag mo na silipin. Ilagay mo sa harap mo at isaksak mo sa mukha mo. Di ba gano'n Di ba? Yung mga salitang kanto, salitang pilosopo, mabuti lang po si BP Sara magalang. Magalang Ngayon, kung ako po tinitingnan ko ang body language ni BP Sara, ang kanyang sagot, no, ay isang sagot na confidence. Siya po ay sumasagot ng may tiwala sa kanyang sarili, may tiwala sa kanyang pananalita na walang tiyatago, walang mali sa kanyang salin. Yan po ibig sabihin, mga kababayan, kung bakit si BP Sara sinasabi niya, huwag na tingnan, ilagay mo na sa harap po, pag-aralan mo mabuti. Ngayon, mga kababayan dito po kasi sa ating bagong ombudsman, tila baga hindi ko alam kung ito ba ay nambubudol. Hindi ko alam kung nambubudol gustong lituhin ang mga tao. Ngayon sa isang interview, mga kababayan, tinanong ng media itong si Ombudsman Boyeng Rimulya. Tinanong siya ng media ni
Jerry Baha at ni Antonio Taberna kung pwede ba imbestigahan at prosecute ng ombudsman ang Vice President. Oo. Ang sagot ng ombudsman Boying Remulla, pwede raw. Pwede raw imbestigahan at i-prosecute ang Vice President. Sa kanyang tingin. Ito po, pakinggan po ninyo ang kanyang pahayag, ang kanyang sagot sa tanong ni Tonying at ni Jerry Baha. Ito po. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo ho, pwede. Pwede hong i-investigate at pwede hong i-prosecute. Okay, ayan ang galing So sabi, sa tanong ng media kay Boying, Ombudsman Boying, pwede raw, sa kanyang tingin, pwede daw, imbestigahan ng ombudsman at i-prosecute ang Vice President. Ano? Dahil dyan mga kababayan, naglabas po ng pahayag ang dating ombudsman na si Samuel Martires. At sinupalpal na ito si Boying. Ito po basahin po ninyo ang sagot nitong si dating ombudsman Samuel Martires. Ang Vice President daw ay hindi pwedeng i-prosecute ng ombudsman. Dahil dyan mga kababayan, tayo po ay naguluhan. Tayo po ay nalito. Sapagkat, ayon sa bagong ombudsman, Boying Remulla, pwede raw i-prosecute ng ombudsman ang Vice President, pero sa dati namang ombudsman, Samuel Martires, hindi raw pwede. Di dahil yan, siyempre, nagkaroon tayo ng katanungan, sino ba talaga ang nagsasabi ng tama? Sino ba talaga ang nagsasabi ng may katotohanan? Si Boying ba? O si dating ombudsman Samuel Martires ba? Kasi parehong abogado, parehong ombudsman. Kaya tayo po ay nagduda, no? Na ito ba si Boying ay nagsasabi ng tama o nambubudol lang o ginagago lang yung mga Pilipino? Okay? Kaya, mga kababayan, no? Dahil nga po tayo ay hindi abogado, no? Kaya naisip po natin na magtanong-tanong sa mga kakilala nating abogado. Tinanong natin kung tama ba itong sinasabi nitong si Boying na pwedeng i-prosecute, pwedeng imbestigahan ng ombudsman at i-prosecute ang Vice President na kasalukuyang nakaupo. Sabi sa akin ng aking kakilalang abogado, hindi raw pwede yun. Hindi raw pwede yun. Okay? Sabi sa akin ang pwede lang gawin ng ombudsman ay mag-imbestiga o imbestigahan ang Vice President para mag-gather ng evidence kung ito ay may request ng Kongreso ng lower house. Bawal daw, wala daw sa kapangyarihan ng ombudsman ang mag-prosecute ng Vice President, yung mga impeachable officer official ng ating gobyerno. Bawal daw i-prosecute ng ombudsman dahil wala daw silang power para gawin iyon. Ang pwede raw gawin ng ombudsman, sabi ko nga kanina, mag-imbestiga, mag-gather ng evidence kung ito may request ng
Kongreso ng lower house para gamitin sa impeachment. At pag na-impeach na, natanggal na sa pwesto ang Vice President, doon pa lamang pwede magsampa ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Oo. Sinabi nga sa akin, nag-cite pa ng Constitution. And under 1987 Constitution, Article 6, Section 2, sabi, the Vice President daw ay hindi pwede. The Vice President, Supreme Court, kahit yung kumilik, sabi niya, hindi daw yung pwedeng i-prosecute ng ombudsman. Yung kumilik chairman. Kumilik basta impeachable official ng ating gobyerno. Hindi daw pwede yun. Dahil pag ginawa daw ng ombudsman yun, magkakaroon ng constitutional crisis. Labag daw yun sa batas. At sabi pa nga, pwede pa nga daw yun, pag yan daw ay ginawa ng ombudsman, i-prosecute ang Vice President, kasalukuyang nakaupong Vice President, pwede pa nga daw yun gamitin sa kanya. Baka siya pa ma-impeach kasi nilabag niya yung batas. Culpable violation of Constitution. Bawal daw yun, mga kababayan. Kaya, naisip ko, na itong si Buying ay niloloko ang mga tao. Oo. Diba? Bawal Di ba dapat na alam mong bawal, huwag kang magpahayag sa mga Pilipino na pwede ang hindi pwede. Kasi aasahan nyo ng mga tao Di ba? Aasahan nyo ng mga tao. Ngayon, dahil nga nagpahayag ka na, sabi mo pwede i-prosecute ang Vice President. Dahil nga sa Constitution ay bawal, aasahan ng tao yun. Pag hindi mo nagawa yun, umasa ang tao sa'yo sa sinabi mo. Dahil nga bawal, hindi mo kayang gawin, hindi mo pwedeng gawin, yan ang ibig sabihin nun, di binudol mo ang tao, niloko mo ang mga tao. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Ombudsman Boying Remulla, sir. Ikaw naman, parang nahawaan ka ni BBM, Parang nahawaan ka ng ating presidente. Ang galing bang budol. Sana, ang pakiusap natin, wag po ninyong lituhin ang mga tao. Kung ano ang tama sa batas, yun ang sundin ninyo. Yun ang gawin ninyo. Yun ang ipahayag ninyo para ang mga tao po ay hindi magkaroon ng kalituhan. Pakiusap lang. Ombudsman Boying Remulla. Okay? Mahirap yan Di ba? Tuloy naisip ko di ba kamakailan itong si Buying nung sinabi ni Senador Erwin Tulfo na sometimes we bend the law for the sake of kagustuhan ng tao, ng taong bayan, sabi. Tinanong si Buying kung tama ba. Sagot ni Buying, yes. Kaya tuloy naisip natin na itong si Buying, dahil abogado, alam niya na bawal sa batas itong sinasabi niya na pwede i-prosecute ang Vice President. Naisip natin,
baka gagawin niya itong kanyang naisip na baloktutin ang batas. Baloktutin ang batas. Oo. Kasi naniniwala siya na pwede. Diba? Mahirap pagka ang ating mga government official ay hindi sumusunod sa batas. Mahirap. Baka magkagulo. Diba? Hindi ko alam bakit si Boyong ang naisip ni Bongbong Marcos na i-appoint sa ombudsman. Na ganun ang katwiran. Ganun ang kanyang pananaw sa batas. Di ba? Ito mga kababayan ito kasing Senado, no? Ang gulo. Ang gulo. Akalain nyo ba naman ay walang chairman, walang nakaupong chairman ang Blue Ribbon Committee sa kasalukuyan? Dahil itong si dating chairman Pampilo Lacson nag-resign. Bilang committee chairman ng Blue Ribbon. Hindi siguro nakayanan, nabubulol ako, Hindi siguro nakayanan ang pressure ng taong bayan sa kanya sapagkat kitang-kita po ng taong bayan kung ano mga pinagagawa ni Lacson sa hearing. Di ba ang ganda na nung nung si Marcolita ang nakaupo, ang ganda na ng direksyon ng ombudsman, ano ba yan ng Senado, ng Blue Ribbon Committee, ang ganda na ng flow ng investigation Talagang nandun yung tapang ni Marcolita para sisirin ang pasimuno ng pagnanakaw sa flood control. Ang nakakalungkot inagaw ang Senate presidency na naging cause na pagkatanggal ni Senador Marcolita bilang Blue Ribbon Committee. Ang ganda na nun Dahil nung si Marcolita po ang Blue Ribbon Chairman, lahat ng mga may-ari, representatives nung nabanggit ni Bongbong Marcos na mga contractors ay pinapatawag ni Marcolita. Pinapatawag ni Marcolita. Okay? Nandun sa hearing, nalalaman natin, dahil nga yung mga taong ito ay present doon sa hearing, nalalaman natin sapagkat sila po ay tinatanong ng mga senador. Nalalaman natin nung nagpalit na ng Blue Ribbon Chairman, wala na. Hindi na natin nakita ang pagmumukha ng mga taong ito. At ang focus na lang, Diskaya, yung mga engineer ng DPWH. Yun na lang yung mga tao na kahit ng mga congressman na nabanggit ng mga Diskaya, wala na. Hindi natin alam kung ano nangyari. Dahil dyan, siyempre, ang tao na bullshit kay Lacson, kaya siya po ay binanatan sa social media. Ang problema kay Lacson, si Lacson ay pag mayroong question, ang mga kasamahan niya sa
sa Senado, partikular na itong si dating Blue Ribbon Chairman na si Senador Marcolita, ay hindi po kayang makipag-debate ni Lacson. Harap-harapan, hindi niya kaya makipag-debate kay Marcolita. Sa halip, ang ginagawa ni Lacson ay sumasagot sa Twitter. Oh. Sa Twitter siya sumasagot. Ang bira. Ang hilig pa ni Lacson gumawa ng blind item. Yung hindi niya kayang pangalanan. Hindi niya kayang pangalanan kung sino yung tao binabanggit niya. Di ba? Yan ba ang matapang? Akala ko ba si Lacson matapang, dating pulis, dating PNP chief. Pinagmamalaki pa nga nung iba mas magaling daw si Lacson kumpara kay Marcolita. Tapos naduwag, nag-resign. Ang bira ito, ngayon, ang problema, wala na. Suspendido ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakakalungkot, sapagkat tayo po'y binitin tayo ng Senado. Exciting pa naman pagkatapos ng pagharap ng isang dating Marine sa Senado na nag-testify at binanggit ang pangalan ni Saldico, ni Martin Romualdez, natigil na. Tinigil na. Sinuspindi pala, hindi ba tinigil? Sabi, babalik daw hindi ko alam kung ano bang iniisip nila, bakit nila sinuspindi. Baka siguro, dahil mainit ang issue, baka gusto mo nang palamigin. Pahupain ko baga ang galit ng tao. Yan po ang ating naisip Bakit bigla na lang tinigil, sinuspindi ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control. Yan po ang ating naisip. Baka gusto mo nang palamigin. Alam po ninyo pag yan po hindi nyo tinuloy, hindi nyo ginawa, baka magalit ang tao at kayo ang mapagmuntungan ng galit. Yan lang po ating naisip, mga babayan. Lacson, alam ko ba naman, sir, ikaw ay matapang. Naisip ko tuloy dahil mahilig ka magpatama, mahilig ka mag-post, mahilig ka mag-post sa iyong social media account. Naisip ko tuloy na parang pakiramdam mo ay ang inyong kinalalagyan ay showbiz, hindi Senado. Di ba dapat pag mayroon kayong dapat linawin, dapat sagutin doon sa plenary, doon magdebate kayo doon, magtagisa kayo ng galing, ng talino doon sa plenary, Senate plenary. Yun dapat, hindi yung dadalhin nyo sa social media. Ano yun? Ano yun, showbiz? Diba? Senador kayo Peng, senador kayo hindi kayo artista. Doon nyo dalhin. Doon nyo sagutin sa plenary. Tagisan ng talino bilang senador. Kung sa bagay, itong si Lacson kasi, pulis hindi naman siya abogado, kaya pagdating sa batas, sigurado ilalampaso siya ng Marcolita. Sigurado yan. Ayun po, mga kababayan sana ay matuloy. Kaya lang matagal pa nakabakasyon ngayon ang mga senador. Naka-break sila. Kaya yung break nila ay simula nung October 10. At sila po ay magbabalik session
sa November 10. So, isang buwan na tagal, ano? Nabitin tayo dun, Natakot yata sila, natakot. Baka nag-iisip sila kung ano ang dapat nilang gawin na wag mabanggit ang pangalan ni President Marcos sa issue ng flood control. Ito nga si Saldico, no? Hindi nga nila mapauwi Hindi nga nila magawang i-cancel ang passport. Nakita ko sa social media, si Saldico, sinasabi na nasa Europe daw. May picture na lumabas, may kasamang bodyguard, tapos magtatakip ng mukha itong si Saldico. Gano'n, no? Nagtatakip ng mukha. Pero dahil nga sa buong mundo, maraming Pilipino, kaya wala siyang kawala. Kaya pag ito ang gobyerno natin ay nagkamali at wala silang mapanagot ng malaking isda sa issue ng flood control, baka hindi natin masabi, baka ang tao ay mapuno, magalit sa gobyerno. Yun lamang po mga kababayan, magandang araw muli.